sa Christian ministries dahil sa dalawang binigay niyang mics. Hindi niya alam. Pagdating sa langit, maluluha yung woman na yun. Nakita pala ni Jesus yung ginawa ko. Binigay kong 2 mics. Nakita ni Jesus, kuminto niya sa disciples. Kuminto ng disciples, sinunod nila sa Bible. At ngayon, nagsasabi tayo ng mga dahil sa example ng woman. So, ibig sabihin, kahit hindi na natin nakikita yung result, dahil hindi natin nakikita ang great controversy lahat, hindi natin nakikita lahat ng nangyayari, gawin lang natin ang sabi ng ating general. When we labor diligently for the salvation of our fellow men, God will prosper our very effort. Meron pang isa dito, the humblest workers, tapos tumutulong ang angel sa atin. Ito. All heaven in its activity is in activity, and the angels of God are waiting to cooperate with the will, with all who will devise plans whereby souls. So lahat ng kalangitan ay nagko-cooperate pag nagpaplano tayo kung anong gagawin natin sa kaligtasan ng mga kaluluwa. And there should be no thought of failure. Kasi kahit natin makita ang result, success yan. Bakit? Ang Diyos ang boss natin. Walang kapalpakan sa gawain ng Diyos. Meron ako nakita kanina tungkol dito sa pangalawa. Ito. God will accept the wholehearted service and will Himself make up the deficiencies. Mga kapatid, tinitingnan ko ang checklist yung sa evangelism. Hindi ko magagawa. Ang dami. Every sentence, bilangin mo lahat. Check, 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 check. Naku, mga kapatid. Mas marami ang deficiency. Pero, if we give our hearts wholly to God, nakasabi dyan, in the promise of the prophet, from the prophet, God Himself will make up the deficiency. Amen. Grabe. Ang Diyos ang gumagawa na minsan talaga, lagi, karamihan ng gawain. Kasi may checklist tayo. Nandiyan sa Bible, nandiyan sa Spirit of Prophecy. Pag tinimbang natin ang sarili sa checklist, hindi pa nga natin actually nabasa yung checklist. Minsan nagula-hula tayo. Eh, nandiyan naman black and white. Pag tinimbang natin ang sarili natin sa mga nakasulatan, naku, deficiency. Pero, buti na lang dyan ang Diyos para mag-fill up sa ating mga deficiency. So yan po ang ating comfort na ito pa, in proportion to enthusiasm and perseverance. Oh, meron kwento si Ellen G. White. Sabi niya, kayo mga pastor, pag kayo nagkwento, parang hindi totoo yung pinikwento niyo. Kami yung mga artista, may kinort siyang artista. Sabi niya, kayo artista, bakit kayo pag nag-act, parang convincing mo? Sabi niya, ewan ko nga sa inyo mga pastor. Kayo mga pastor, ang sinasabi niya totoo. Pero kayo mga artista, ang ina-acting namin, hindi totoo. Pero pag kami mag-acting, parang totoo. Diba? Ano kaya ito? Pero kayo mga pastor, ang sinasabi niya, totoo yan. Totoo yan. Pero pag kayo nagsabi, parang hindi totoo. Di ba? Parang hindi totoo. Ang may explanation niya, in proportion to the enthusiasm and perseverance with the work, with which the work is carried forward, will be success given. Kaya kailangan tayo buhay. Bakit? Totoo yung sinasabi natin. Totoo yung sinasabi natin. At marami pa pong bawasahin. Lead results to God and the rewards of service and sure reward, etc. etc. Pero ganun po, napakaganda ng ating kalagayan dahil pag tinignan natin ng prophecy dito sa malapit na mag-second prophecy at saka gusto ko ma-encourage kayo lahat mga kabigan na mag-evangelism, to put your feet where the ground is, mag-share. Hindi lang tayo paupo dito na
entertain ourselves with our own. Sabi nga the shepherds are not feeding them. They are just feeding themselves. Galit ang Panginoon. So, kailangan tayo i-share. Ngayon, kailangan natin humanap ng mga tao. I-share natin. Maraming klaseng ministry. And ipanalangin niyo sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang Panginoon ng ating Diyos. Binigyan tayo ng iba-ibang gift. Ipanalangin natin paggising natin sa umaga kung ano ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Sa lahat ng mga advice at saka mga tip at saka nga sa evangelism, ito ang nakikita ko pinakagumagana. Paggising mo sa umaga, tanong mo sa Diyos, Lord, what can I do for you? What can I do for the salvation of souls? Sabi na ng Diyos, do not let one day pass without doing anything for the salvation of souls. Araw-araw, meron isa. Hindi yung once a cent. Araw-araw, meron na gagawin. Sabi ni Dwight L. Moody, I made it commitment na I will lead somebody to Christ every day. So minsan, malamig, naging snow. Gusto niya na matulog, pero wala pa siyang na-lead to Christ. Lumabas siya. Punta siya doon sa street, may lasing pero nilid niya sa at saka pinapasok niya sa kanyang bahay. Yun ang kanyang commitment. Kasi kaya napakagaling siyang preacher. Kasi araw-araw siya nagpo-practice ng kanyang soul living. Yun ang nalang ko, may all of us try to lead a soul to Jesus Christ every day. And may the Lord, whom we are trying to serve, help us in doing His work. Let's pray. Our Father which art in heaven, we thank you, Lord, for all the words that you have given to your prophets to encourage us, to guide us, Lord, to help us understand the basis of what we are doing, and to give us clear directions, and to help us understand where we are in the history of the world and the great controversy, including our parts and the implications of whether we are active or inactive, the implications that are going to affect us for eternity, and also the opportunities of doing your service, the benefits, the assurance of success, the nice things we are to experience when we work with you. Our Father, please guide us, Lord, in our decisions every day. Help us to learn how to pray to you, Lord, correctly. Give us a heart that will ask things from you that you are actually wanting to give us. Our Father, help us to be humble, Lord, so you can use us. Help us to depend on you. Help us to have an appetite for your word and surrender our lives to you, Lord. Give us experiences, Lord, so that we will become more faithful to you. And give us opportunities to exercise our faith. Teach us, Lord, what to do, and give us zeal and wisdom to do your will. Thank you for hearing and answering our prayers. We thank you, Lord, for saving us from our sins. We thank you for this plan of salvation. We thank you for the opportunity to exercise our muscles in your word. And we look forward to working with you, Lord, today, tomorrow, until you come. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' holy name we pray. Amen.